Bakit kaya ang mga lalaki basta nahawakan lang o nasakyan ng motor, alam na kaagad kung anong problema o kung may sira? Pero kapag sisitahin mo sa mali nilang nagawa, walang mga pakiramdam at sasabihin pa sa'yo, wala silang alam. Kahit medyo maulan nga ang panahon, for the go pa rin kami sa lakad namin ngayong araw. At ang agenda nga namin ngayong araw, makahanap nga ng kasa na may available stock ng bagong version nga ng Aerox. Bibili kasi itong sila Ivan para ipalit nga doon sa motor ng kapatid niya na naibenta. Noong mga oras nga na to ay dito kami sa Baliwag nagtitingin-tingin at yung shop nga na to pangatlong kasa na naming napuntahan. At katulad sa mga nauna na naming napagtanungan, wala nga rin silang stock dito nung version nga na hinahanap namin. Halos lahat na nga ng madaanan namin basta merong mga motor na nakadisplay sa labas, hinihintuan at pinag-i-inquirean na namin. Hanggang sa meron nga kaming nasipat at akala talaga namin jackpot na, kaya lang nung lapitan, aray mo, sold na pala. Halos nalibot na nga namin ang Pulilan, Baliwag at Bustos at lahat ng mapagtanungan namin ang sinasabing estimated ay 2 to 3 weeks bago magkaroon ng panibagong stock. Mabuti na lang talaga ganado rin ako mag-search at maghanap ng mga araw na to hanggang sa nakakontak nga ako sa isang branch dito sa Malolos, Bulacan. Mabilis na lang din yung naging pangyayari dahil ayaw na rin talaga naming pakawalan pa yung nakita naming stock ng motor na hinahanap namin. Kaya naman pagdating namin dito nakipagdilat nakipag-usap na rin agad. Bali si Mamit si Daddy nga yung nakipagdilat nakipagbayaran at kung itatanong nyo kung anong ginagawa dito ni Ivan, pumipirma para sa carbon cleaner na nabili niya. Bago kami napadpad sa shop na to, meron akong isang kasang nakausap na may available stock sana, pero hindi maire-release sa amin dahil for installment nga lang daw muna. Kaya lang, ang option naman namin for cash payment na talaga dahil meron ngang pinagbentahan ng motor na dadagdagan na lang. Pero ayun nga, naging okay naman yung process dito at na-release na rin agad tong unit. At nung okay na nga lahat, ay nagbiyahe na ulit kami pa uwi ng Pulilan. Pagka-uwi naman namin, eto namang si Gray ang kaagad naming hinarap. At ito nga yung motor na palagi naming ginagamit nitong si Ivan. Bakit kaya ang mga lalaki basta nahawakan lang o nasakyan ng motor, alam na kaagad kung anong problema o kung may sira? Last week niya pa rin kasi talaga sinasabi sa akin na meron nga daw kaming dapat ipaayos dito. Pero kapag sisitahin mo sa mali nilang nagawa, walang mga pakiramdam at sasabihin pa sa'yo, wala silang alam. Kaya naman hanggat meron pa kaming bukas na pagawaan na pwedeng maabutan, dinala na nga namin to para mapaayos na. Binibiro ko lang siya at sinasabi kong siya ang papalitan ko sa dami niya gustong papalitan sa motor na to. Pero ang totoo, yung service talaga na yun ang naging katuwang namin sa trabaho. At alam ko naman na alam nyo rin yan dahil bago pa niya natutunang gumamit ng sasakyan, yung motor talaga na yan ang palagi naming kasakasama. Medyo nakakainip lang din pala talagang maghintay kapag nagpapagawa ka ng ganyan. Kaya lang baka pag di ko siya sinamahan, ako naman ang hindi niya puntahan kapag nagpabuhok at nails ako. Halos isang oras din siguro akong naghintay sa kanya na matapos dito. Pero bago nga kami tuluyang umalis, pinatest drive muna ulit sa kanya. At ang sabi nga niya sa akin, mabilis na daw yung isang oras na yon dahil kapag ako daw ang iniintay niyang magpareband, 7 oras siyang nakatunganga. Nung okay na nga lahat, ay nagpahatid na rin ako pa uwi na sa amin at sa CR na kaagad ang diretso ko para makapaligo na nga. Nakasagap rin kasi talaga ako ng matinding alikabok gawa ng sa tabing kalsada nga kami nagpagawa kanina at naligo na rin ako para presko rin mamahinga. At ayun nga, kinagabihan naman hindi na nga sana ako nagbabala kumain ng dinner pero biglang ang nagyayang kumain sa labas tong dalawa kong kapatid. Mabuti na lang din at meron pang bukas na kainan malapit sa amin at pinagbigyan ko na basta ang usapan namin, hindi ako ang pagbabayarin nila. Sa buong maghapon ko naman, ngayon pa lang din ako kakain ng may kanin. Dahil buhat nga nung lumakad kami kanina, puro pa merienda lang ako. Napasarap nga ang kain namin dito, pero medyo natakot lang din ako sa kung gaano kagutom tong kapatid ko. Kung itatanong niyo kung nakailang rice, nakapitong extra rice lang naman. Kaya lang, hindi happy ending ang ate dahil nung bayaran na, nagulat na lang ako, naglalakad na sila papuntang Alpha Mart at ako na lang ang naiwan. Abay, tangay-tangay pa nga nila tong cellphone ko at hinabol ko na lang sila sa loob. At nung makita ko nga, nangunguha na ng ulam pang bukas naman daw. At dahil binudol nila ako ngayong gabi, ang sabi ko nga, magtipid sila para sa ulam bukas. Kaya naman sabay-sabay nating abangan bukas ang aming ulam pang umagahan. Walang iba, kundi ginisang saba na sardinas. Babay na muna at salamat sa mga nanood! Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala lang na libangan lang ito at para lang din sa mga may extra. Dahil medyo malaki rin tong nakuha ko ay mamimili ako ng mga swerteng mabibigyan at mag-comment ka lang dyan sa baba tapos i-share mo tong video.